So ito yung ipapakain natin sa ating mga manok ngayon, yung mga tira-tira mga kanin, yan mga saging. So bago tayo mag-proceed no, sa ating pag-usapan ngayon, kung magkano ba yung monthly na gross na kita ko sa ating mga native chicken at kung magkano yung ating profit no. Kasi may nagtatanong kasi sa ating mga subscribers sa YouTube, mga followers. Okay, yan no. Dinudurog natin. So pakainin muna natin yung ating mga manok. Okay, so tama-tama ngayon na anong tawag nito? Every first day of the month nag-check kung may kita ba tayo o wala. Magkano ba, ilan ba lahat yung mga sisiw na nabenta natin? Ilan ba yung mga fertile eggs? Lahat-lahat. Ilan ba yung gastos natin? Yan. So malaman natin ngayon. So kung siguro no, ito yung pagkain sa ating manok, siguro kung hindi lang siya pang negosyo siguro, kahit ito lang, wala nang gasto sa fees, mas makakatipid. Pero tayo na ginagawa nating pang negosyo yung ating manukan, so kailangan meron tayong mga feeds talaga, commercial feeds na gagamitin, kasi naghahabol tayo ng mga itlog nila sa ating mga manok, kasi maraming nag-order, halos araw-araw may buyer. Okay, so yan. So yan, bago yan, pakainin natin muna yung ating mga manok para haluan muna natin yan ng feeds para malaman nyo yung realidad sa native chicken, kung may kita ba siya o wala. So yan mostly with feeding tayo dito sa ating manukan para magamit yung hindi masayang yung mga tira-tirang kanin. Kung wala sigurong manok, matapon lang siguro yan. Yun Okay. Tapos ibabad natin yan mga 5 minutes siguro. Yan So ngayong araw, malaman natin kung kumikita ba tayo o hindi. Last month, kumikita tayo sa ating mga native chicken. So for this month, malaki yung ating sales natin. For sure, kumikita din tayo. So hindi tayo nalulugi sa ating native chicken. Pero yung tanong ninyo na tayo ba ay nalugi na to, hindi na natin mabilang kung ilang beses na tayo nalugi sa native chicken. Pero mas maraming panahon na talagang tayo ay kumikita tayo sa native chicken. Kasi marami ang option natin para kumita sa native chicken. Nakita niyo naman siguro, nagbenta tayo ng mga fertile eggs at saka mga sisiw. So wala tayo masyado mga per kilo. Okay. So buwan-buwan sa katapusan ay tinitingnan natin kung ilan ba yung mga sisiw, ilan ba yung mga manok, ilan ba yung month old, mga 2 months old na nabenta natin. So ilan ba yung mga fertile eggs. So ganun yung ginagawa natin para malaman natin ang takbo sa ating manukan, di ba? Ito, hindi lang to passion yung nakasalalay natin dito. Ito ay nakasalalay rin po yung yung kinabukasan natin dito, kung meron ba tayo mapapala sa manukan. Kasi kung hindi tayo kumikita sa ating manukan, sayang ang ating panahon dito. Kahit hilig natin to, hindi to biro yung ganito mga manok, magastos to. Yan So, therefore, mali pala yung iba na sinasabi nila na walang kita sa native chicken. Actually, meron. Maya lang, pagkatapos namin magpakain sa aming mga manok, yung detalye, yung lahat, i-share namin sa inyo para makakuha kayo ng idea. Okay. So, ito sobrang makinis yung mga balahibo ng ating mga Sampi native chicken. So ang daming mga order natin bukas meron pa, so ipapakita ko rin sa inyo, i-upload ko rin sa inyo kung bakit magkaroon tayo ng maraming mga buyer, kung paano, di ba? Pinaka-importante sa manukan na may bumibili sa inyong mga manok. Kung wala, nako, malaking problema. Saan ka kukuha pambili ng feeds, di ba?
So pasalamat tayo dahil sa social media, ang daming nag-inquire, yung iba tinanggihan ko na, yung iba hindi na kaya. Kasi hindi naman ganun kadami yung ating mga manok dito. Kaunti lang naman sila. Sa likod meron pa tayong iba na mga sampin. Yan, iba. So kung itatanong nyo ako kung alin ba yung mas kikita ka, sa sisiw ba o sa mga fertile eggs, siyempre sa mga sisiw. Kasi yung itlog magkano lang naman yan, di ba? Makabinta ka ng 10 sisiw. Tulad bukas, meron tayong 24 na order bukas. Magkano na, di ba? Sa gusto ng ng price list sa ating mga sampin, basilan, mag-PM lang kayo sa ating page na The Sherwin Channel para isin ko sa inyo yung price list. Ang ganda nila tingnan. Makintab ang mga balahibo. So ganoon ang sampin, malakas kumakain kahit mga mga tira-tira lang. So sa kabila, tingnan natin yung ibang sampin. Okay. So ito din po yung ating iba na sampin. Bali ito? Ilang palit na ako dito ng mga tandang dito, di ba? So either dito kukuha ng lalaki, sa kabila babae, or minsan dito yung babae, sa kabila yung lalaki, para kung bibili sa atin yung buyer ay hindi or maiwasan yung inbreeding sa mga manok. Okay. Sana marami tayong mga organic feeds na ipapakain sa ating mga manok. Pero kaso wala kulang. Kung wala sigurong social media, para sa akin lang, mahirapan ako magbenta. Makabenta man ako pero per kilo siguro. Ngayon na medyo nakikilala na tayo, may sampin, may basilan tayo, madali na lang. Kasi pwede naman tayo mag-ship nationwide. Kaya natin mag-ship. Actually, ang presyo lang medyo mahal talaga ang shipping. Yun ang problema. Pero yung ating manok, hindi to mahal, hindi to mura. Affordable lang to, kaya nyo to. Napapansin nyo, halos dito sa aking manukan, wala kayong makikita na nag per kilo. Kasi matagal ang kita sa per kilo. Yung sisi okay. Pero actually maganda din ng per kilo dito sa aming lugar. Kung nakita nyo sa mga upload na mga videos natin, tag 250 per kilo yung binta natin. Pero mga reject yon. May halo kasi yan ng mga saging. Tika, may itlog pa rito. Ay nako, mga manok na ito, kung saan lang sila nangingitlog. Ito, pero hindi maganda na size. Mga dumalaga pa kasi. Ikainin na lang natin to. So sa tingin ko, kaya naman pala nating kumita dito sa pag-alaga ng native chicken. Last month, nako, malaki din po yung sales natin last month. Yung gross income natin malaki. Kaso nga lang, medyo magastos tayo. Kaya kaunti na lang yung ating net income. So for this month, mas lalong lumaki yung ating gross income. Tapos malaki din yung gastos kasi kung kumikita man ako sa aking manukan, minsan binabalik ko rin sa kanila kung ano yung kulang. Kaya yon. Pero to be honest sa inyo, okay ang pag-alaga ng native chicken. Kumikita tayo buwan-buwan. Kaya nating kitain yung yung 30 to 40,000 a month. Kaya natin kitain dito sa native chicken pala.
Ang layo sa dati. Ngayon 30, kung gusto natin 40,000 kaya natin kitain dito actually. Pero yun nga lang, may mga gastos pa yan. May mga expenses natin, kaya yung maging net income hindi na lang gaano kalaki yung makukuha natin. But at least hindi tayo nag negative dito sa kita ng ating mga native chicken. So ito po yung ating dalawang mahiwagang listahan na notebook. So dito natin makikita kung magkano yung gastos natin for the whole month, at dito naman yung ating expenses natin for the whole month, kung ilan po yung gastos natin. So ngayon, unahin ko muna yung gross income natin for the whole month of February. So ngayon, tama-tama, first day of the month, ito yung ginagawa ko na nililista ko lahat kung magkano yung ating gross income at saka yung mga expenses natin sa ating pag-aalaga po ng native chicken kung meron ba tayong mapapala. So ngayon, ito. Kung makikita ninyo, dito, start tayo nagbinta February 2 up to last February 28. So kung makita ninyo, yan mga 1 month old, may mga 2 months old, mayroong mga fertile eggs. So yan po yung binibinta natin, mga sisiw at saka mga fertile eggs. So ngayon, for the whole month, ito po yung kita natin. So at the end, yung gross income natin for the whole month of February ay nasa 33,370. So mahigit 30,000 po na ang kinikita po natin sa pag-alaga po ng native chicken. So ngayon, ilan ba yung mga sisiw na nabinta po natin? So yung mga sisiw na nabinta po natin ay nasa 128 yung nabinta po natin na total ng mga sisiw na nabinta natin. Ngayon, ang nabinta naman natin na fertile eggs ay nasa 128 din. So pareho po sila. So ngayon, sa ganitong kita na 33,000 ay meron po tayong mga 30 na inahing manok at 5 na mga roster. So yan po. So sa kabuuan, ito po yung ating gross income for the whole month, 33,370. So dito naman yung isa, ito naman yung monitoring po natin kung magkano po ba yung ginagastos natin for the whole month. Okay, saan na ba yan? So kung makikita ninyo, nandito yung ating mga expenses. Kung ano yung kinakailangan sa ating mga manok, nililista po natin yan. Kahit mapiso mo yan or maliit or malaki or maliit na halaga, nililista ho natin yan para malaman natin kung magkano lahat. Including na po dito yung mga vitamins nila, yung mga gamot nila, yung feeds, at saka yung mga billing sa mga tubig, sa kuryente, ganyan. So overall na total na expenses natin for the whole month ay yung gastos natin sa ating native chicken 18,259. So ganyan po kalaki yung ating gastos po sa pag-alaga po ng native chicken. So yung total income natin kanina, yung nasabi ko sa inyo, 33,370 po, minus yung total na expenses po natin for the whole month, which is 18,259. So therefore, yung kinikita lang po natin, yung ating net income for the whole month of February, ay kumikita lang po tayo ng 15,111. So kaya po, sa pag-aalaga po ng native chicken, kung marunong lang po tayong dumiskarte at meron po tayong sistema sa pag-aalaga po ng native chicken, ay sigurado po yung ating kita sa pag-aalaga po ng native chicken.